Hi mga kabady, samahan nyo ako na explore ang lugar na ito na sinasabi nila the New Zealand of the Philippines. Welcome to the Mapa Nui Pelig. Cabanero Chili Oil. Siling masarap, siling matapang. Dito sa San Juan ang meeting place namin. Dumating kami na 3 AM. After mag-ayos, umalis agad kami. Pupunisirado tayo, di ba? Pasadayan niyo muna. Alam na rin Kevin yan. Para sa swerteng maneobrada, si Kevin muna ang nagtimon dahil di niya alam siya ang magpapagat ng kotse. Unang ratyadahan 1.5 agad. Tara! Nag-load na rin ako ng RFID habang nasa biyahe kami. At ito ang aking unang tama. Ipsinan tayo. Siyempre tama si Arthur. Starbucks yan. Siyempre hindi kami papayag na si Grammy lang ang busog. Dapat kami din. Kaya dito sa NLEX, huminto at magkakarga rin kami. Kape ang gusto ni Kevin at ni Arthur, kaya Starbucks ang hinanap nila. Ay hindi, ano dito yung gasoline ano? Tinapay lang ang hanap ko. Kaya pumasok kami dito sa store ng Petron para bumili ng tinapay. Bumili muna kami ng breakfast dito. Ate, lima pong ano? Pandikota. Limang corn beef. Pwede po yung powered. Tubig pala pre, bibili akong tubig. Sa akin malaki. Tubig. Tubig pre. May mga okay no? Sa akin pre, hotdog. Bayara ko na lang dito. Hello, bibigyan tayo. Ano na? Doon na lang siguro. Saka dalawang hotdog roll. Hindi, bumili lang ako nun eh. Ay mo Ano yan? corn beef. Ano, gusto mo pa rin nun? Oo, sige, dalawa. Ano tayo? Yun, mga pati, dumating na, nakabili na. Dahil ang tagal magbukas itong Starbucks eh. Pagdaan kasi namin dito kanina bago bumili ng tinapay, sarado pa itong Starbucks, alas 5 pala sila nagbubukas. Nagkwekwentuhan kami habang kumakain. Nag-share ng kaalaman niya si Kevin about sa pag-i-edit ng video. Gawa nga nasa multimedia industry siya, graphic artist siya. Marami siyang alam about sa pag-i-edit ng video. Kaya tinuturuan niya ako para sa ikagaganda ng mga video vlog natin sa mga susunod. Kasi bisa may vlog din si Kare na kung paano niya pinupunuhin. Nung lokohan na ang usapan, nagdesisyon na kami na umalis na. Dahil kargado na ako naman na nagmaneho. Pinagpahinga ko muna si Arthur para makapag-yosi din siya. Biyahe pa natin ay 3 hours and 6 minutes. Yung pala bago makalimutan, ang destination pala natin ngayon ay sa Mapag-event ng Bali. Bali, may 3 hours and 6 minutes pa tayo na biyahe. Medyo bibilisan na lang natin kasi anong oras na rin. Walang ilaw dito, no?
tunnel. Lapit na. Oo. Ay, upag oh. Upag! Subic, Freeport. Report, Subic. Freeport, Subic. Hulog-hulog po. May unggoy dito eh, minsan eh. Banda doon pala. Diyan sa mga gilid-gilid na yan. Tara. Ayan, nag-start na yung off-road. Mga padi. Ano ng bakbakan? Hey, ano mo ah? Hindi ko alam. Ano ako sa pupuntahan dito? Start na. Kaya pala ayaw dito kasi Kongko. Ano naman ito? Hey, bakit ganito agad? Bakbakan agad. Di ba makinig ka? Hindi po ako nakapunta rito po eh. Grabe mga pati, bakbakan agad. Talaga mahirap pag ano, patulan kalaban mo. Buong lalim yung brake. Shit, gawag. Balik. Dali lang, check mo na. Check ball. Balik. Check ball mo muna. Ay, di mababa lang. Wag, ano? Mababa lang break ito. Ina mo gago. Wait lang. Hindi, buhangin lang yan. Ay, mamaya mabalahaw ka dyan eh. Wala pa naman dumadasak yan. Check muna natin mga kapatid. Inay na. Check muna natin, mahirap mamaya lumubog dito yung sasakyan eh. Matigas naman siya. Ano ko? Ayun o, diba? Ang ina baka mamaya, mali naman itong way na to. Diyan pa, ayun, delikado kasi hindi mo makita yung sahig eh. Kung gaano kalalim, may bato. Mamaya sumabot eh. Sumabot eh, baka buti kung hilux yun. Di naman ganun kalalim, kaya lang inaano ko. Hindi. I-sure mo nga kung yan ba yun? Hindi lang. Ayan na yung pre. Baka Ayun mamaya. o. Ayun o. Ayun o. Ito talagang daan na yun. Baka mamaya mali ito. Ayun, saan Walang ba? dumadaan eh. Kasi Sabado ngayon pre. Marami dapat ito na mamasyal. Baka dun yun. Doon baka tayo dun. kanina eh. Dito tayo pinapadaan kanina. Ayun ba yung kanina? Oo, nilagpas ko. Okay, sige, sige. Ay, may truck gago. Baka one way to. Hindi, wala mo lang kasulat eh.
Gilid mo muna pre. Matigas siya, hindi naman siya lulubog, matigas yung ano. Pero paunahin mo, dalawa po. Kaya pwede magtanong dyan, dito pa daan ng papuntang Mapanuepilig? Ah, yung bali lubak. Ah, okay, pag-truck lang talaga. So, ang daan sa bayan. Sige po, salamat, salamat. Salamat ya. Malalalim daw yung lubak dyan. Ang daan daw sa bayan. Pwede lumiko dyan. Hindi, lalabas tayo ulit. Yung baka yung tinuro nga kanina. Ah, meron daw dyan lubak. After ng yung parang ilog na. Kasi tinanong ko kung may tubig pang dadaanan after niya. Wala na, kaya lang ang lalalim ng ano. Baka ganun na ba kasi sabi niya? Hindi, huwag mo nang i-ano pre. Truck yan pre. Ito sa'yo, sedal lang. Ito oh, sumasabit-sabit na nga eh. Ayun buddy. Yung tama ako, di ba? Baka mamaya hindi... Tama naman may daan dito. Kaya lang, duda ako eh. Kasi walang dumadaan ng masasakyan eh. Ay, Di pa nga ako nakapunta dito pre. pala. Duda ako kasi walang dumadaan sa akin eh, weekend ngayon. Ang dami nang magpupunta ngayon dyan sa ano, sa NN actually. Ayun na yun, di ba? Oo eh. Kaya lang nakakaduda eh. Alam mo naman ang sapang tahimik, ano yan? Delegado. Delikado yan. Di ba yung sapang maingay, mababaw yun. Yung sapang tahimik, maraming lihim na tinatago yan. Gulat ka. Ano itong lubak yung sinasabi niya, no? May tubig din. Wala nga daw tubig, kaya lang malalalim. Hindi rin kakayanin itong sedan. Oo, wala doon. Balik ka na doon sa ano. Nagya ka. Tawa ako bigla. Pagsubok agad tayo. Gulat ako, ha? Ba't ganito hard ka agad? Sabi ko, alam ko yung papasok, ano pa lang. Hindi naman ganyan katindi. Tindi, oh. Mas Sabi sabi ko. pala to. Kaya pala sinasabi ng tindera, doon dumadaan pa uwi. Kasi nga, hindi naman pala talaga dito ang daan. Talaga to si nanay, oh. Babalik na lang. Hindi mo lang sinabi, no? Hindi kakayanin yan dyan. Paano tayo makakapunta kay nanay? Babalik tayo. Diyan tayo lang, papasok lang tayo. Hindi, i-add stop lang natin yung barangay. Papasok Oo. Oh. Yan lang. Tsaka hindi naman ano eh, ganun kalayo mula sa barangay eh. Kanto lang. Balik tayo, balik. Duda na ako, kasi sabi ko, ay ganun, bago pa lumalim. Bago pa. Tama, magtulak tayo nito eh. Buti may dumaan, no? Buti nga, naghahanap talaga ako, pre. Wala eh, gigil na gigil ka na sa silinyador eh. Ano na yan? Talagang ano na si Arturo, akala mo talaga. Tagagi yung lupa dito lumulubog, lumalalim lalo. Hindi, buti nga hindi putik eh. Ano siya eh, yung... Burax. Ano ba tawag doon? Yung buhangin. Buhangin siya, yung pang yun oh. Dumudulas. Kahit kung putik yan ako. Talagang stuck yan. Pre, sabi ko sa'yo, nakapaan na ako, nadudulas pa ako. Naka-encounter ako ng ganyan. Yun oh. Mga body. Ano, tinabak yan. Ano, pangalan nito? Ano, Kalabaw na yung pangalan mo rito, pre. After. Kalabaw na, from now on, Kalabaw na pangalan nito. Sinabak agad ni Kevin sa hard trail eh. Kaya lang siya ganyan. Kaya daw eh. Ang inayayot na kaya yun. Atras! Ano yan? Yung truck na dumudulas eh. 6 by, yung truck, yung 6 by. Balik tayo, balik. Yung truck na eh, dumudulas. Sayang yung intro natin. Hype na hype pa naman tayo. Ganda na ng trail eh. Oo eh. Hindi pala kakayanin. Wala kakayanin eh. Balik tayo, sa bayan daw ang daan, sa bayan. Pati, doon daw pati. Diba? Ikot mo na. Okay naman daw daan. Di naman, kaya naman daw, okay naman daw. Okay na pati. Let's go, mga pati dito. Sana tama na to. Yan na, mula rito sa highway mga pati ha, dito kayo kakaliwa. Or kakanan pag doon kayo galing sa kabila. Ayan, dyan. Pag-ega guys sa amin ha, dumaan sa off-road ha. Ito na yung bagong tulay papasok sa Mapanuepilig. Pag nakita nyo ito,
kakaliwa kayo dito. Ayun, luman tulay ko. Nakakatakot po, gumagalaw yung pinanood yung mga video ng mga ano. Pagkalampas nitong tulay, mag-ingat at dahan-dahan tayo ng pagpapatakbo, lalo na kung sedan ang sasakyan natin. Dahil marami at malalalim na ang lubak dito papasok ng Mapanipilig. Si Chang to, baka naka-chopper tayo. Kagkalampas ng tulay, kakanan dyan sa pinasukan ng mga kotse. Dahil sa kakulangan sa budget, di na kami kumuha ng tour guide. Kaya sinundan na lang din namin yung mga kotse na yan. Mihingi kami ng pasensya sa mga lokal. Low budget lang talaga kami mga sir. Pasensya na po. Tapos sundan natin yung pre, baka dyan yung malalalim. Ito parang yung sinusundan natin. Sedan tayo. Ano yung tricycle oh, 4x4 ba yan? 3x1, ano nga lang eh. Basta man ka nga, 4 dyan sa'yo, yung tricycle 3 lang eh. Oo nga ano, kaya yun, ayos na yun eh. Ito ang unang kakaliwaan mula pagpasok sa tulay. Tapos sundan lang ang marka na yan at dire-diretso lang. Dito kami, mga baka lang oh. Oh. Walang buhaya dito. Saka Nasa na si tour guide? Nasa na si tour guide? Sundan na lang natin tong train. Mamaya pinadaan lang sila dito, doon pala talaga yung daan, no? hindi may tour guide eh. Nakisali lang tayo. Ito yung mga panahon na ini-enjoy itong mga ganitong lugar. Susunod, Camellia na yan. Tangin na, sino mo, 5 years from now. Tapos prime water na tubig na, may Ilan yan? bilyar na yan. Lampas sa mga baka ay kakaliwa po. Pagkatapos diretso lang uli.
Probinsya Magallanes pala rito. Tang ina yun. Oh. Diretso lang pre. Kasi yun yung bundok eh. Ito yung parte na binago ang daan. Papasok ng Mapa Nueve Lake. Yung dati daw ay diretso. Ngayon ay hindi na, kakanan po kayo dyan. Huwag kayo hindi diretso. Dahil kami dumiretso po, dyan kami nagkamali. Ito si Ate Wentlin, ang nangangasiwa dito sa Mapa Nueve Lake. Private property po ito. Private. Lulit. Bali, tauhan lang po kayo? Opo. Okay po. Kagandahan na naman dito sir, pag may pang fishing po kayo is hindi naman siya babayaran yung fishing tsaka yung Yun na lang, car camping na lang. yung car parking. Okay, dyan, sige. 10 Yes. pesos. Salamat may ano kami, Bali may po sir, ang CR is may payment din po siya. every. 10 pesos lang naman. Kada CR? Dumi po lang tsaka ligo, 10 pesos po yun. Okay, Kung sige. gusto mo sir, pagsamahin mo na, dumumi Isang ka ano na ligo lang. ka rin, ihi ka na rin, para 10 peso lang din. Sige po. Salamat Tapos po sir, bali kasi sir, kaya may payment po yan, may Maintenance. naglilinis po. Okay. Yun nga daw. Dito kasi, alam mo, ito naman ang kanilang kubo o cottage. 1,000 ang bayad po nito kung mag-a-avail po kayo. Ano, inabot ng tubig sir. Ay, taas! Kaya ano, Kailan ito binaha? nung bagyong Dante po. Matagal na. Itong bagyong Dante po. Itong last? Opo, ito po kung kakuha naman. Hindi naman tayo bahain dito. Hindi naman yan. Hindi naman sir. Kasi walang ano. Pag babain to, nararamdaman nyo ba yan? Oo sir, pag kuwan na sir, pag tuloy-tuloy na yung ulan. Ano na, walkout, alis na. Hindi naman sir, hindi naman yan sir. Ang taas ano? Paul maligo sa lake. Opo, Bawal. kasi maputik yan sir. Maputik yan. Ang ano lang dyan pre, yung view lang talaga. Sige te, maraming salamat Si ate yung nagme-maintenance dito. Ano ba, contact number namin te? Meron ba o ano? Wala talaga, walk-in lang talaga. Wala kayong FB page? Wala po sir. Wala talaga, kahit contact Tour number. guide nga sir yung kan. Ito po yung 50 Yun lang talaga, wala raw talaga, wala tayong magagawa. Ba't adan, walang magagawa. Di, sakto lang. Hindi, maulan na rito sa Mapa Nueve. Grabe, sarap po. Luluto muna kami ng ulam ni Kevin. Lutuin natin pre. Yan po. Marinated siya eh. Yon. Dang. Lulutuin muna namin. Okay. Ganda yung cut. Hindi siya biko. Kung kayo masaya sa camping yung mga ganito. Sino nagluluto sa inyo, man? Si Drew, masarap magluto si Drew. Si Arnel. Yung vibes lang talaga. Kailangan dapat di mo haluan ng internet, wala. Kasi pag inaluan mo ng cellphone niya ng internet, wala. Agaw attention mo. Diba? Dapat pag nasa ganito kayong lugar, wala. Enjoy nyo to. Ang layo nito yun. Ang hirap puntahan. Tapos aagawin lang naman ang cellphone.
May na-apektuhan dun, oh. Yung cutter natin natawaan Feeling magbayad ng 150. Kahit ka pa ng 150, aanuhin ka lang, guguluhin lang yung enjoy mo rin. Oo. Kaya ka nga Nag-update ka lang, no? update ka lang, hindi ka naman pinapahalagahan. Yun, habang nagluluto si Kevin, gagawa tayo ng sausawan. Gamit uli itong chili oil niya na produkto. Habanero. Masarap to guys. Yung chili nito galing sa Bicol, na pinakasulok ng Bicol. Pero yung anghang nito talaga, nako. Pero pre, aral ka talaga magluto. Hindi rin dati. Ngayon, kasi, Ay, inaaral mo? oo, nag-aaral ako magluto. Dahil mag-aasawa ka na. Hindi, isa na rin yun. Pero, siyempre, hindi na tayo nag-ano eh. Kumbaga, hindi na tayo nag-grow physical. Sa ibang bagay naman. Sa ibang bagay. Sa skill, saka sa Oo, sa skill. Parang, knowledge. Halimbawa, yung pagluluto kasi, life skill yun. Kailangan nung... pero si marunong. marunong. Kasi ako, mga pati, di rin ako marunong eh. Pero ito nga, bala ko rin siyang pag-aralan. Kasi marami naman ng tutorial sa YouTube eh. Tapos isasama ko sa mga content ko ba. Bahala na ako kung labasan. Kung talaga ko naman di kakain, bahala na ako kung labasan ng luto. I-support natin yan. Ha? Adi Cooks. Iruwan, no? Tama, iruwan, no? Alam mo kasi may phobia ako dyan sa luto-luto na yan eh. Then yan yung natalsikan ako ng mantika. Kasi dati kasi lola ko nagluluto. Nagtitinda yun. Siyempre madalas, makulit ka, ano ka rin. Siyempre pagkain. Natalsikan ako niyan. Pakina may natrauma ako dyan sa kalan na yan. Yan ha. Chili, habanero. Yan. May ATV. Tap. Ubo. Ang putang ina. Para talagang kay Dolphy. Putang. Banayad din. Hindi po. Pero sarap talaga. Makanga lang. Nasobrahan ko. Kilo. Yon, luto na. Tato. Sige na. Ang sarap ah. Watch up. Sunod po. Hindi na kasi sabi ko siya. Hindi yan, wala pa yan. Ayun, sunod. Wala pa yan. Ayun. Tanong yan. Di yan, di pa yan. Ayun, sunod. Sakto lang. Tara pa, ito yung sa'yo. Ang susigado mo. Susiga. Gamit itong Habanero Chili. Alam mo kay Dolphin, no? Hindi ka po na. Banayad sis. Take 4! Okay, okay. Lights! Ano, Camera! ano? Action! Ngayon, imamarinate natin itong steak. Gamit itong Habanero Chili Oil. Cut. Good evening mga buddy. Tapos lang namin kumain. Dito yung mga tropa natin, si Kevin. Hi guys. Ayan. Mga guest natin yan at saka si Arthur. Arthur. Tolong guess for short. Ang galit sa art tour guide. Yung alak namin, Jameson. Baka naman, Jameson. Ano yelo mga repa? Ano ko niya? So yun mga padi, mga matatagal ko na itong kaibigan. Ngayon na lang uli kami nakapag-banding kasi gawa ng mga busy sa mga trabaho, kanya-kanyang Kanya-kanyang hassle. kanya-kanyang mga hassle sa buhay.
Lalo na itong mga to. Puta. Ang hirap tumabay sa mga level nitong mga to. Tayo dyan. Hirap pabuli ni schedule itong mga to. Lagi ngang late eh. Ayun, awa ng Diyos, nagkaroon naman ng pagkakataon. Ano pinagkakaabala nyo sa buhay nyo? Ikaw pre, Bin. Ito, bahay-bahay lang, work from home. Ganun pa rin. Ano pa rin, graphic designer. Pero na-promote naman. Kaya, saka nag-put up ng maliit na business. Ayun nga pala, yung Cabanero Chili, yan kay Gavin yan. Bili na Naka kayo. nila ng ano niya, ng ate niya, pamilya nila. Please, pakisupport nyo mga buddy. Masarap yun. Sarap, manghang. Sarap ko yun. Ikaw pre, tour, ano mo? Ganap sa buhay ngayon. Ako, ganun pa din. Bukod sa tambay sa bahay, Tambay siya ba? Tumasweldo sa daan, tambay. tambay-tambay lang. Hindi, working naman as a senior software engineer. Yan ang mga magandang kurso ngayon, mga talagang regarding sa IT, you know? Eh, tsaka multimedia rin talaga. Maganda rin talaga yung multimedia. Kailan talaga titirahin ka talaga ng ano? Kasi nga, hindi siya yung usual lagi na, alam mo, pag matutunan mo sa factory or ano, pag yun na yung routine ng trabaho mo, wala nang upgrading na kailangan gagawin eh. Oo. Diba? Kahit nakapikit, magagawa mo na siya. Pero yung ganun nga, puto, grabe, ang hirap. Lalo pag may bagong update yan, ano? Hindi mo na... Ano ba pala sa sistema sa ganun? Paano nalalaman ni... Laging bagong updates. Pre, pagka ganun kasi yung Hindi, sa ano, sa... career sa- mo, sa- dapat laging updated sa latest. latest din, eh, no? Ikaw din mismo. Dapat eh, no? catch Kasi up pag ka, wag- nakita ng ibang... Kunyari, boss mo, kunyari si Jessica, so, halimbawa, oh, Huwag ka may bago iwan. ka, ba't di mo to alam? Wala ka na, laglag ka na nun. Sabihin, hindi ka na... Huwag ka may iwan. Hindi sumasabay sa Oo. sa trend, tama sa ba? trend. Oo. Tsaka, Yari ka nun pagka ganun. isa rin yun sa ano, pre. Babagsak yung ano mo nun, yung Isa rin yun sa dahilan kaya yung mga IT professionals walang board. Kasi laging trend sila, laging latest Oo. trend. Hindi naman, pati nga sa multimedia nga yung mga editing, mga Yeah. ano, mga Same, yeah, same. mga graphic ano. O, di ba kasi may mga tools na Basta mismo technologies. may bagong ano, no? May bagong Basta gawa technologies. sino ba? Halimbawa si Adobe ngayon, Premiere, di ba? Oo. Di ba may bago siyang ano, tools na kunyari na nagiging yung kunyari yung alam bang halimbawa yung mga bagay na ano, mga bagong tools. May bagong tools kita ngayon. ngayon eh. Ano? Sa Adobe Photoshop, ano, meron na siyang AI. So for example, may image. Tapos merong unusual na bagay, kunwari sa kanan mo. Ngayon, isi-select mo yun. Kunwari, may tao na dumaan. Siselect mo yung tao na yun. Tapos may lalabas na prompt. Yung prompt na yun, parang text box. Ita-type mo doon, remove this people. Or remove this person. Mag-ano? Ngayon, lahat pre, Oo. pinapagana ng AI. Grabe. Pag gagawin ng... Eh, Ito lang warning pala sa AI. Pre, nakakagawa ng ano yun, reference number ng Gcash baka mapegi kayo. Kuwang-kuwa. Hindi mo paghahatang pegi. Kung hindi mo i-confirm sa transaction history Hindi mo. ako, ganun ako. Pag may nag-send ng ano, hindi ako basta babase lang sa sinend niyang ano, screenshot. Tingnan ko rin talaga sa ano. Nakapag-rate siya. Sa, yun talaga yun eh. Yun ang reality ngayon eh. Ang panggagancho digital na talaga eh. oo. Kaya kailangan lalo na pag hindi mo naman ganun ka ano yung nag-send sa'yo, i-double check mo na lang din sa sarili mo account kung may pumasok po talaga. Regarding dyan sa mga krimen na yan, ng mga ano, ng mga... Yan yung mga lumalo ng kriminal. Especially ngayon sa mga bata nga, yan yung mainit na usapin ngayon tungkol dyan sa... Iba ba yung Yung edad ng mga ano na... criminal liability. Criminal liability. Oh, di ba yung juvenile act ni Juvenile. Kiko Pangilinan? Hindi.
Kasi nga, grabe yung ano Alam ko, juvenile, cobra lang. krimen ng mga kabataan ngayon, di ba? Ewan ko, nakita niyo sa may Pasig. Sinaksak yung Pero iba mindset ngayon ng Iba kabataan. kasi nakakapag, katulad talaga nakakapag-isip din, nakakapagkaya na magplano. Di ba? Anong masasabi niyo ron? Ikaw muna, Vin. Anong posisyon mo sa ganun? Ako siguro baba lang kahit 17. Kasi yung 14, 15, 16 baka na-impluwensyahan lang Ganun. Marami pa rin mga bata na inosente ng ganong edad dito. Pero once na nag-17 ka, papunta ka na sa 18 nun ano na yung mo nun, iisip mo nun Hinog na. Oo, kung kunwari ang standard age ng nag-graduate ng high school is 16 to 17. Kasi 'di ba 12, 13 grade 6. So 16 to 17 years old. Ayun na yung mga standard na gumagraduate ng high school. Tapos may another 2 years pa dahil sa senior high school nila. So ngayon, syempre, bago sila mapunta ng senior high school, ano pa yun, parang yung bago siya pumunta ng senior high school, edi ano pa siya, parang inahanda na siya doon para sa another challenge niya. So yun, medyo hinog na yung hinog na yung isipan niya. Nasa ano pa rin kasi, nasa magulang pa rin kasi yun. For example, sa mga slums or sa mga area. sa mga slum area, sa mga squatter area. Kung di mo talaga gagabayin yung anak mo, wala mapapariwara yun kasi high school kami, may mga kaibigan kaming mga nagwi-weeds na, di ba? May kaibigan kami sumasali na ng gang. Tapos tinginan nila doon, cool na sila. Tinginan nila, Meaning talaga yun. Pag nandiyan ka sa ganyang area, expect mo lahat ng klase ng gago nandyan. kaya Na pwede maka-influensya sa dapat doon kung may ganun, kunwari pinatawag sa, siguro ang gawin na lang lalong higpitan ng mga magulang, mga barangay official or teacher. Pag kunwari naka 3 times na tong si student A o si teenager na kaka 16, 17, naka 3 times na nag-guidance. Tapos ang guidance niya is yun nga, ang niya doon, ang reason ba't siya nag-guidance is nahuhuling nag-iossi, nahuhuling na nag-weeds or cutting ng classes, tapos napapatrouble sa labas. Hindi parang dapat na yun, parang parents kapag ito nag 4 times, di ba na ikaw nang dito. liable. Oo, kasi ako may anak ako na 13 years old na eh. So, 12. Magta-13 na siya. So, ayun. Sa akin, inosente pa siya kasi. Inosente pa yung niya eh. Saka kung nakikita ako sa mga classmate niya, inosente pa eh. Kung pabababae ng ganong edad. Tapos, kunwari, nagkamali lang na... Hindi, pero hindi ito yung usual na kulungan talaga na hiyalo sa matanda. Ano pa rin? Ang proposal nila, sila lang. naman, Sila lang. sila pa rin, mga minor pa rin. Na regional na kulungan para sa kanilang mga bata. At saka ito, hindi pa naman totally talaga na Di ba may ganun na? It's parang boys town or tumatakas niya, pre. kasi maluwag pa dun. Medyo Hindi rin higpitan. talaga maano ni DSWD. Alam mo naman mga yun, lalo na pag yung mga batang lansangan, hindi mo makontrol yan. Di pre, Pag kinastigo mo naman yan, yung mga bata kasi ngayon pre, child abuse ka. yun nga, influence nga ng environment talaga. Kasi, pag kinumpira mo yung environment nung... Personality ng Innocent tao talaga o ng bata, matik yan. Nagsisimula yan sa bahay at saka sa environment talaga, sa labas. Ang problema nga dyan is, tama nga sabi ni Kevin, halimbawa ganun niya. Na-influensyahan. Ano yun, lagi na lang ba nating gagawing reason yung ganun? Paulit-ulit niyang ginagawa. Like for example, sa amin sa Kaintangan. Parang gusto ko. Tama yun kasi
Nakalusot ako eh. Oh, di ba? Nagiging ano na eh, nagiging kalasag na eh. Gawin ko lang ulit, nakalusot ako eh. Kasi yun yung ano ng mayor. Mayor yun ha, na amin sa Kainta. Di ba, nakwento ko nga sa'yo na yung ilaw yun ng Junction Ortigas, yung wire makakapal. Kasi may overpass doon na aabot nila. Pinakat nila dulo-dulo. Lagi na lang ba, ayan sabi niya nga eh. Siguro 4 times na ata, 3 times, ganun, talabas, dadalhin siya DSWD kasi hindi pwede kulong eh. Actually, parang magulang dapat talaga yun. Dapat Bigyan ng leksyon yun. Sa akin, hindi, yun nga, halimbawa nga. Yun na nga, 4 na beses na O3, ginawa. Ganun pa rin, i-accept lang natin na Hindi na. Meron nang, yung pananaw ni Kevin Sa akin, ano, may part na pumapabor na ako dun minsan eh. Oh, di ba? Mali talaga eh, kahit sabihin mo ano, kailangan talaga Ma-actionan. na tayo, Hindi, pina- ma-actionan. Oh, hindi, tsaka yung nawaan nila yung consequence ng ano nila. Yung ginawa. Kasi pag hindi pre, Uulit lang. ulit lang yun eh. Parang yung ano, no, sa, ano bang, sa Amerika, yung Beyond Prison. Paparanas mo kasi yun, no? Yung Beyond Prison, ano yun, parang, show yun sa Amerika. Pag yung mga teenagers, na nagkakaroon sila ng kasalanan na pangmatanda, dinadala sila sa presinto. Pero hindi pa sila dinadala doon. Ang ginagawa sa kanila, Experience, no? scare tactics ng mga pulis. So Yun, ngayon, yung tama yun, oh. ang ginagawa doon, for example, Paranas kunwari- lang ba? Oo. Ipaintindi kung ano yung consequence na, yun ang nawawala eh. Kahit sa araw, no? Dalawa. Tapos kinakausap talaga sila ng mga notorious. Gusto mo ba maging katulad ko? Yun, check nyo yun sa YouTube. Ipinapatatak talaga. O tapos, Ano yun eh? Movie, Pangalan, movie. Beyond Prison. Basta ganun yun. Kala ko biyan, unprisoner. So yun nga, yung mga bata doon, kunwari, ito, lalo pa sumali ulit. ng Kasi gang. pre, pag ano talaga, ganun, alam mo naman ng bata eh. Siguro implement nila yung ganun. Kaso malaking budget yun. Magkaano pa yun? Aanuhin pa yun ng... Ang ano naman kay Robby, ang proposal niya naman, pang hino-scribe lang. Yung ano pa, hindi pa naman napag-usapan. Yung kanya, Ayun talaga, yun yung siyempre, Ang pumatay rape na yun. pumatay eh. Oo, dapat. Pag mga ganun naman, yung mga Ibang ganung case instances naman yun, ibang case. na ng rape, like, Nagplano ka na niyan pre. medyo ano pa rin kasi. For example, ako, kunwari, O, parang 14 years old data. Parting ano ng Camarines yung nangyari. Kasi pinuntahan pa ng staff niya. oo, Tapos nagsalita rin si Erwin Tulfo. Ewan ko narinig niyo sabi niya. May sa programa nga niya, may sumbong. Tinulungan niya. Nirit yung ano. Nagkasuhan sila. Ilan ng twist ng RTC, yan niya, lower court. Di ba? Kasi RTC muna, regional trial court kaya kung tawagin eh. RTC. Oh, pinakawalan. Wala sila nagawa. At sabi sa kanila RTC, wala, ito yung batas eh. Dinala lang sa DSWD. Ito ang masakit, sabi niya. Pagka wala labas, pagdala sa DSWD, ayun niya, tumakas. Kasi hindi talaga hinahabol din ng DSWD na parang kumbaga sa BJMP, hindi ka BJMP, babalik na rin yung Ayun. ano, Isa pa yun. makita ka. Isa pa Yung sa dapat DSWD, ayusin yung pre, hindi. yung department na pagpupuntahan. Yung pagdisiplina sa dun Hindi sa... nga, kailangan talaga ng malaking budget yan. Eh, So, just focus the one pa Hindi, rin ito sa na nga. corruption. Alam Paglabas, naman natin yun. ang masakit, sabi ni Erwin Tulfo, ni Rapi, nang rape ulit. Pag mga ganun naman, ayun, katulad yan, rape, murder. O kaya, Ano masasabi mo ron? Ibang case, no? yun na talaga, dapat ano na yun. O, diba? Ipaintindi na sa... Kasi, ano na eh. Nananadya na eh. Inaabuso niya na yung ano niya eh, yung right niya bilang juvenile ano eh. Bilang bata eh. Tapos babait na pag mag-18 na. Hindi, doon pa na siya lilitisin. Yung kaso niya. Pero dapat- yung minor ano niya, Una. wala talaga. Hindi dapat ano, ikulong na rin yung magulang pag ganun. Kasi hindi mo maano yan, hindi mo Madisiplina. anak mo, hindi mo madisiplina, tapos parang okay lang sa'yo. Sa akin naman, dito mo kasi lahat din ng magulang masama eh. Andyan yung, lalo na yung panahon na nga na to. Di ba, sabi mo nga kanina. Kailangan magtrabaho, lalo na pag minimum lang yung pares magulang nila. Di ba? Kailangan nila magdoble kayod. Ang masakit pa nga sa sektor natin na mahirap. Kung sino pa yung nandyan sa ano, yun yung pinakamaraming anak.
Lobet yun, 3, 4, 5. Tapos, minimum lang. Di naman na-underestimate yung minimum lang ha, kaya bakit mong pakinggan. Wag mo na lang, minimum. Oo, di ba? Minimum, yun nga, minimum Nasa laylayan, earner. nasa laylayan. Oh, di ba? Kaya may party list kasi para sa mga nasa laylayan. Tapos, siyempre, hindi naman 24/7 mamumonitor yan. Kahit gaano rin na kahit ikaw, kahit gaano ka, kahit ako, halimbawa may anak ako, kahit gaano ko katinuan hindi mo maano yan eh. Pero dapat yung sa akin lang. Kaya hindi ako sa ayon doon na ikukulong may magulang. Kasi may sariling isip yan eh. Pero Hindi mo siya pwedeng gawin liable talaga. Pero sa kanila pa rin una talaga. Kawawa yung magulang. Sila pa rin, sa kanila pa rin kasi unang talaga matututo yung bata. Yun talaga yun. At saka pre, kahit anong ganda rin ng patakbo mo sa tahanan, pag yun talaga na sa labas, ang lakas ng impluwensya sa labas, wala, hindi mo maano yan. Hindi mo pag umidad na ng mga 12 yan pataas, siyempre hindi mo naman mapipigilan sa labas yun, lalo pinag-aaral mo eh. Magsisimula yan, di ba, sa labas. Mababarkada yan. Hindi mo mapipigilan yan. Especially pag kulang ka na sa time. Aalis ka na, kunyari, ang pasok mo, umaga, tapos malayo pa. Yung travel time ng trabaho mo, mga 2 hours, 1.5 hours, di ba? Pagdating mo, pagod ka na, tulog ka na uli. O di kaya, di mo na sila kayang monitor time to time. Pero kailangan pa rin nila disiplinahin yun. Kailangan talaga. Pero hindi mo talaga siya totally na pwedeng sa kanya talaga totally sisi o iatang yung naging mali nung anak niya. Pag lumabas na kasi yung anak mo dun sa... May mga batas na may mga minsan nilalabag sila na batas na may first degree, second degree, diba? May mga ganun. Siguro pag ganun pa lang, Depends on level, no? oo, may level. Kunwari, Yung nagawa. Kasi nangupit po talaga, yung anak mo kahit eh. anong gusto mo talaga magulang na mapaganda yung anak mo, may mga matitigas talaga ang ulo. Hindi mo Siguro wala namang magulang na gusto mo mapariwalaan. paano, di ba? Ewan ko ako may ganung magulang ha. Pero kasi, base sa... Meron talaga dyan kung sintidor. Pre. Hindi, Alam mo, pinupush diba? pa, pinupush Lalo pa. na nanay, kasi nga, sobrang Pinupush pa. isa pa yan. Yung pinupush Sobrang pa, pagmamahal mali sa na, anak, pinupush mali mo pa. yan eh. Isa rin niya kaya nagiging salbahe yung pang-i-spoil ng mga bata. Number 1 dyan, kaya nagiging gago. Okay lang sa nanay ko, pag Oo, tatanggal kasi- ako niyan. Di ba? Aanuhin ng tatay. Iyan siya pa yan, di ba? O, paano pala yung ganun? ayun nga yung sinasabi ko Sila ang mo, ikaw pala, sagot mo pala, hindi siya, kunin mo. Di ba? kaya- Doon pwede i-apply yun. Na ang mananagot doon, magulang dinidepend mo pa anak mo, mali na nga. Kaya dun babalik pa rin talaga. Sa mga magulang pa rin talaga. Totoo naman talaga yan. Yung Mahirap. personality ng bata, Ano yan, pre? i-start yan Actually, sa... malalim na debate yun. Pero kung... Malalim talaga, tsaka mahirap. Masalim mo talaga yan na iaano mo yung kasalanan ng anak sa magulang. Mabigat na ano yan. Ano kasi... Ang maganda dyan, pre, kung yung nagawang kasalanan, Sinod doon mo na lang ibase yung parusa, pre. Ha? Pag sobrang lala. Na yung case na Doon pa rin talaga, sa gumawa. Tama naman yung Ako, doon pa rin kasi ikaw may ano yan eh. Pag heinous crime, pre, puta. Tsaka kasi ganito eh. Tsaka heinous crime yung pinaplanuhan mo yan, lalo yung rape. Pinag-isipan mo yan, hindi mo pwedeng basta mo na lang Hindi ginawa. ka naman yan, inutukusan yan eh. Teka, ganito kasi yung sinasabi mo na yun nga, Iba ba? yung 9 to 5, yung kunwari 9 to 5, yung 9 to 6, di ba? 10. Yung sinusulong. 10. Hindi, yung pasok ng magulang, di ba? Ah. Kunwari, yung minimum wager na dalawang parents. Nangyari abroad, yung iba. Tapos Kung single sila, kung ganun, kung kunwari yun, everyday, pasok sila ng pasok. It means, responsible sila sa work nila. It means na dapat responsible din sila doon sa anak nila. Hindi pwedeng ano mo, ay, di ko nababantayan dahil trabaho ko ng trabaho eh. Ba't ka ba nagtatrabaho? Para sa pamilya mo, para hindi naman sinabing hindi nababantayan. Siguro nakukulangan lang. Hindi nga. So ganun, it ends pa rin dun sa parents. For example, maraming parents na pabaya eh. Yung may kita mo naman yun eh, kahit saan eh. Yung anak nila nakapaa, bigla na nang tatawid kahit highway.
Meron talaga, pero conforme sa sitwasyon. Meron talaga dyan, hindi naman busy sa trabaho, talagang irresponsibleng Hindi magulang. pa yun. Meron pa rin mga parents na napaparami lang. Anak ng anak, sugal-sugal. Nag-a-addict. Meron talaga. So hindi pa rin ba sa kanila yon? Siyempre kung ayun ang nakikita, kunwari, ikaw bata, nakikita mo yung parents mo, pariwara, ano bang gagawin ko sa ano ko? Ang magiging pamilya na niya, yung mga barkada niya. Diba? Lalabas na lang ako ng Ay, sabi pa bahay. ni Tolpo, mayroon pa raw na, ay, may time ata na, arestuin nila yung bata. Parang hinahanap kasi yung nakagawa ng nagkrimen. Pinakita pa doon ng magulang yung birth certificate eh. Putang ina. Parang pinamumuka na minor yan. Oo, diba? Diba? Yung mga ganun. Yun yung mga konsentidor. Yun, depende siguro sa case. Depende sa case. Pero pag yung, siguro pag yung, alam mo malino, siguro lalagay lang ng mga mambabatas na ito. Oo. Pag yung Pero magulang na maraming nagdidepensa pa, o parang pinaglalaban pa na kahit mali na, kaya ganun, papamukha pa sa'yo na minor. Siguro yung batas na yun, no? Gawa na exemptions. O exemption, depende sa sitwasyon. Pero pag yung magulang naman, sige, hayaan nyo yung kulong yan, matigas ang ulo eh. Pag ganun yung magulang, sige. O wala ba siya, di ba? May consent eh. Oo, May kasi consent wala na siya nagawa, suko na siya eh. Kasi ang point nga doon, pag, yun ang purport nun, tawag sa akin na, hindi nga siya kahit disiplinahin ng magulang. Dito siya disiplinahin ng batas natin, ng tao. Kasi suko na sa kanya magulang niya eh. Lalo na nakaka-permission na siya sa Sa iba. lipunan natin. Nakakapatay na siya ng tao, nang-hold up na siya. Kasi doon na ang punta niyan eh. Ano pa rin kasi, may lapses kasi talaga eh. Meron talaga, meron talaga. Meron yun. Pero Sa- hindi sa sa lahat na angle. sitwasyon niya, isisisi mo lahat na magulang. Yung ano, kaya mas okay pa rin talaga na yun, tama yung ganun, yung may part lang na pag yung nangyari, i-arresto yun, tapos maririnig mo sa magulang, nagagalit pa. Diba? Para may tinatawag ganyan, di ba? Kumbaga sa yung criminal, itinago mo pa, obstruction of justice kung tawagin. Ayun, dapat dyan. Applies din- Isama na siya. Kasi, malinaw na naman, nakakommit na ng krimen eh, pero bilang magulang, inaano mo pa eh. Kaya siya naging ganyan eh, kasi kung sintidor ka, mali pagpapalaki mo. Kaya nga ako, sa anak ko, nakatutok ako kahit di ko siya kasama. Hindi pwedeng, anong ginagawa mo sa school, ganito. Hindi pwede yung, ano lang, syempre pag kunwari, yan, sumasagot sa nanay niya. Pagsasabihan ko siya. Not in a way na magre-rebelde siya. Dapat maintindihan niya. Yun talaga, hanggat maaari, lalagyan mo pa rin ng oras. Kaya mahirap na talaga mag-anak sa panahon ngayon. Ang hirap talaga kasi grabe yung impluwensya sa mga bata ngayon ng social media, ng online, grabe. Hindi lang yan, nung 90s kasi, nung sa atin, nauso yung Bantay Bata 163. Naabuso yun. Oo, naabuso kasi yun. Yung sinasabi kong mga Naabuso lapses. yun, pre. Hindi ba nag-exist yun? Hanggang ngayon nga eh. Alam ko, parang nag-exist pa, hindi naman siya Pero siguro, ibang ano na, NGO na kapag itong Naabuso pag nagsumbong kasi lang yung bata. Tapos ka na. Napalo lang. Diba? no? Ay, isa pa yan, yung masyado na baby yung mga bata. Nakita lang na pinapalo ng magulang sa lansangan. May videohan. Child abuse na. Doon pa rin talaga papasok para sa akin yung responsibility ng magulang. Kaya ako doon, ang ano ko talaga doon, pag hindi heinous crime, kaya lang kasi pag ayun yan, paulit-ulit ginagawa eh. Paulit-ulit nagnanakaw, isipin 4 times. Mayor, abogado pa yun ay, mayor namin sa Kainta, hindi na rin alam gagawin. Kaya ano sabi niya, sa post niya, yan, ilalagay ko dyan ha. Dudulog dala siya sa sa congress niya sa na amyendahan eh. Di na rin ang ano niya eh. Yung ano niya talaga, amyendahan eh. Kasi hindi talaga natututo, hindi natatakot eh. Cabanero Chili Oil. Siling masarap, siling matapang. Ayan, nakita nyo? Isa ito sa magandang makikita nyo rito sa Mapa Nuepe. Isa lang yan. Marami pang iba yan. I walked the path I chose, blind to truth, deaf to grace.
I filled my cup with fading things and wore my pride like praise. I trusted hands that dropped me and words that led astray, till pain became my portion and night refused the day. Still you loved me, Lord, when I cursed your name. Still you waited through my shame. You held me when I wouldn't see and whispered, son, come back to me. Come back to me. Dear son, you said come back to me. And now I say, thank you, Father. You are the truth that never bends, the faithful one, the truest friend. No more I lean on what I feel, I bow before your perfect will. Who is like you, Lord, so full of grace, so rich in mercy, slow to chase. You are my Father, all I need. In your strong arms I am still loved. Hanggang sa muli mga padi. Bago nyo pala makalimutan mga padi, please pakipollow naman po ng aking FB page, pakisubscribe ng aking YouTube channel, ito siya, at saka ang aking TikTok. Peace.